Kaugnay sa mga naoproklang mga senador, makakapanan natin ang muling nahialal na si Senator Gringo Honasan. Magandang umaga, Senator Honasan. Welcome sa News to Go. Magandang umaga, Howie. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Nung huli kayong pumunta rito, sabi nyo, one way you relax is to play with your grandkids. Yes. Have you had a chance to relax since the election? Yes, tatlo na ang aking apo ngayon, Howie. Okay. Mag-aapat sa July. So, nakapag-unwind na ba kayo mula nung Yes, naghalalan? napaglaruan ko na yung aking mga apo at yun, talagang very relaxing. So, how will you compare this election to previous elections? Well, Howie, considering naman yung pinanggalingan natin, no? Not only 15 years as the first independent senator in history to be elected to a national position, may 7 years ako as a rebel and 17 years as a soldier. So I have to put this together. The hardest part was waiting, especially for my family, my friends and supporters. Pero providentially, there was a clear decision and a clear mandate. Pero marami pa rin na nagka-question doon sa legitimacy o yung even the legality of the proclamations of the senators, especially ng mga nauna, no? Di kaya nagkaroon ng konting bahid ng irregularity itong eleksyon ito, lalo na yung proclamation ng mga senador. Totoo yan, Howie, pero alam mo yung demokrasya natin, work in progress yan. At hindi ko sinasabi ito dahil naproklama na ako, no? Ngayon, nakafocus tayo sa bilangan, yung places 1 to 12, no? Pero ang katanungan sa aking puso at kaisipan ay, paano na yung 100 milyong Pilipino, kalahati nito, lugmok pa rin sa kahirapan? Paano yung 55 milyon na registered voters, 70% lamang ang bumoto? Bakit? Ano ang kahulugan ng halalan na ito sa buhay nila? Yun ang katanungan na kailangan sagutin ng lahat, lalong-lalo na ng bagong luklok ng mga mambabatas natin. For a while, yung inyong ranking dun sa Magic 12 was kind of hanging in the balance, no? Si Dick Gordon was kind of within striking distance, no? What was your feeling then? Worried ba kayo? Mag-aalala ka dahil lahat kaming una, except for Senadora Binay, na doon sa ibaba. Hindi ko alam kung sana naman hindi ito sinadya, no? Malalaman natin sa mga darating na araw, no? Pero kung sakaling magkaroon ng question sa ranking at doon sa kung sino ang pasok at hindi, doon sa sinasabing 12 na ihahalal, parang lumalabas na kami ang ma-involve dito, no? So yun ang medyo mabigat. Dahil kami, naging magkaibigan na kami. Ang nagdala sa amin sa una ay parehong paniniwala, parehong plataforma at parehong prinsipyo. Yun ang pinakamabigat na aspeto. No? One reason kasi dito sa controversy, yung mabagal na transmission ng election returns. In fact, nung na-proclaim itong mga naunang senador, there were still millions of votes that were considered missing or unaccounted for. So, ano bang theory na pinag-uusapan nyo dun sa una? Sabi mo kasi kanina na parang sana hindi yun sinadya, yung nasa dulo kayo at medyo mabagal yung transmission. Pero, Howie, kung ihahambing natin sa manual na nakagis na natin mulat sa pulpa, di hamak na mas maayos itong system. Hindi ko sinasabi mas maayos, no? Mas katanggap-tanggap. Dahil sabi nga, high-tech na tayo ngayon. Kaya lang sa akin, hindi naman ito completely automated dahil pumipila pa rin yung ating mga kababayan, no? Kuminsan may time and space considerations, no? Sa ibang mas developed na demokrasya, isang pindot mo lang. Segundo ang pinag-uusapan, ang boto mo nando na sa central repository. Siguro ito lang ang kailangang himayin at ayusin para mabawasan ang agam-agam at question sa proseso. Pero, so you consider it, this system is much better than the previous system? Kasi may malaking debate ngayon dyan dahil nga maraming nagsasabi na at least doon sa manual ay nakikita nyo mismo yung bilangan. Ito yung bilangan sa automation ay nasa loob ng isang machine na kinokontrol ng isang sinasabing ang source code na hindi nga na thoroughly review ng mga iba't ibang grupo rito sa Pilipinas. Maaring totoo ito at may basehan ng mga agam-agam na ito, Howie, no? Pero sa ngayon, hindi pa tayo pwedeng gumawa ng premature conclusions dahil habang nagsasalita tayo, patuloy pa rin yung bilangan. So hanggat lahat ng impormasyon ay nandyan na, on record na, at may basahan na yung ibang mga proklamasyon, hindi natin ito mapapag-usapan
nang may sapat na basehan. Yan ang aking pananaw ngayon. Kasi, Idagdag ko lang, Howie, ito ay magiging paksa para sa patuloy nating hinahangad na electoral reform. but at the same time, yung inyong coalition, no, petitioned for a deferment of the proclamation. So, obviously, your own coalition saw something kind of suspicious here. Na dininay Oo. ng COMELEC and BAM. At sinunod ng una. Sinunod din. Sinunod ng una. Tinanggap namin yung desisyon. No, but at the same time, si Nancy Binay did not attend her own proclamation after the denial of the Ang petition. dahilan niya is hindi illegalidad, kundi yung proseso na pag prinoklama ka, kailangan nandyan na yung boto. At ayon sa kanyang abogado, no, wala pang sapat at matibay na dahilan para dumalo ka. Pero ganun pa man, Howie, ito ay isang aspeto lamang ng proseso. No? Whether dumalo ka o hindi, proklamado ka. Okay, well anyway, hindi pa naman tapos itong proseso. And as you said, no, it's too early to conclude. But what we do know is na-proclaim na kayo Totoo po ng COMELEC. And, pero so you think it's safe, yung proclamation ninyo at yung ibang senador? Hindi na pwedeng bawiin ito dahil kahapon yung si dating Supreme Court Justice Panganiban said we had very strong words about the legality or the lack of legality ng proclamation ninyo. In a pluralistic democracy, where opinions are there, no, for consideration, that is one opinion that should be seriously considered. But then again, let's listen to the other opinions. Pakinggan natin yung ibang tinig na nagsasabi ng nagpapalaman ng ibang impormasyon na magsasabi sa atin na katanggap-tanggap yung proseso o hindi. Malalaman natin yan sa mga darating na araw. Okay, moving forward, siyam yung mga nanalong Team Pinoy candidates, tatlo lang dun sa una. How will you deal with that sa Senado when you need to get things done as a coalition? Or hanggang election lang ba tong coalition ninyo? Ano ba talagang may platform ba kayo na gusto nyo ihain bilang isang coalition? Or was this simply a campaign strategy to kind of create alliances and then pagdating sa Senado, you'll be your own individual selves? Sana, Howie, hanggang halalan lang ito. Dahil pag ang pinag-uusapan, kahirapan, hanap buhay, kabuhayan, pagtaas ng sahod, pagkain, walang Team Pinoy at Team Una dyan. No? Ang pinag-uusapan, public interest. Yan ang pinakamataas na interest na dapat tugunan ng mga bagong halal na senador at mambabatas. So in other words, sa umpisa na ng new Congress, you will no longer be una. You will no longer consider Nancy Binay an ally in terms of the platforms, in terms of the legislative agenda na gusto nyong i-push. No? You'll be pursuing your own legislative agendas and creating alliances according to your own individual priorities. How we in a situation where party politics do not exist in our country, then you have to deal with it in that manner. That's why I was privileged, even as an independent, to be accepted into the UNA coalition because it is still my prayer and hope that this will lead us back through charter changes to a two-party system which is program and platform-driven instead of personality-oriented. Hindi naman mga personalidad ang pinag-usapan dito eh. Pinag-usapan ano ang plano ng bawat mambabatas sa buhay, araw-araw na pamumuhay nung 100 milyong Pilipino. Yun ang tanong. So in other words, there could be occasions when you can be allied with the administration. Pwede kayong maging ally ni President Aquino. That's the job of a responsible opposition. Pag tama ang ginagawa ng administrasyon, susuportahan. No? Pag hindi tama at nilulusay lamang yung pera ng taong bayan, sisitahin, dedebatehin, not to obstruct it, but to come up with a better program, platform, or law, which is the job of lawmakers. Okay, Senator, nabanggit nyo kanina, naging 7 years kayong rebelde, ano? Yes. And you tried to bring down the government of President Cory Aquino, the mother of the current president. Kumusta naman yung relasyon ninyo ni President Noynoy Aquino? Has that history affected your relationship with him? Wag natin kalimutan yung 1986 People Power Revolution, kung saan nag-alsa yung Reform the Armed Forces Movement na nagluklok, yung People Power Revolution, na naging bahagi nun, ang nagluklok sa ina ng ating Pangulo ngayon. Sa tingin ko, sa puso ng ating Pangulo, move forward na tayo.
Dahil ang pinanggalingan ng pag-aalsa noong 86, 87 at 89 ay prinsipyo. Yan dapat paniwalaan natin. Hindi ito personal at naghanap lang tayo ng pamahalaan ng ibig nating itumba. So you'd rather he remember 1986 rather than the No. several coup attempts? I'd rather include 1986. Mahirap naman sabihin na kung nakinabang ka o kumita ka, tama. Pag hindi ka kumita o hindi ka nakinabang, mali. Ang tawag dyan, double or multiple standard. So ibalanse yung legacy na balanse yun. lang. Oo. Balanse. 86 plus, Plus, yung mga... plus yung Ormoc tragedy. If you're talking about numbers of lives lost, yung nagpakalbo ng mundok sa Ormoc, mga 4,000. na pumatay sa... oo. Hindi, 8,000. in 2 8,000 hours. ba namatay doon? Oo. Oo. Yung Menjola Massacre, sino ang nag-utos na barilin yung mga magsasaka na ibig lamang makiusap sa ating Pangulo? Ibig sabihin yan So who are you blaming for those? blaming for those? Yeah, why are you bringing those up? No, I'm bringing that up because we're isolating the 7 coup attempts or 7 or 9 coup attempts. Actually, I remember participating only in 2, no? 87 and 89, for which I have an amnesty proclamation. Let's include... And you were detained for that? Yes, I paid my dues. Okay? Let's not forget 86. Okay. On that note, maraming salamat, Senator Gringo Honasan. Thank you.